Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Asmin, at hi na rin sa lahat ng mga avid listeners na kasalukuyang nakikinig ng programa nyo ngayon. Tawagin nyo na lamang sana ako sa pangalang Megan, 30 years old mula sa Pasig City. Actually, bago pa lang akong listener ng Dear MOR. Nadiscover ko lang ito sa YouTube na curious ako kaya pinakinggan ko. At dahil mahilig nga ako sa mga love stories, kaya hayon, na-addict na ako hanggang sa araw-araw na nga akong naghihintay sa inyong programa sa radyo. Dati ko pa talaga gustong magpasa ng kwento, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ituloy yun. At heto na nga, naipasa ko na rin sa wakas. Popoy at Asmin, uumpisan ko ang kwento noong bata pa lamang ako. Mahirap lang ang pamumuhay namin noon ng lola at ng mama ko. Anak ako sa pagkadalaga. Teenager pa lamang si mama noong mabuntis at hindi pinanagutan ng tatay ko. Masasabi kong hindi naging maganda ang buhay ko noon. Mahirap na nga kami, hindi ko pa maramdaman na mahal ako ni mama. Na sa tuwing titingnan niya ako, ang nakikita lang niya ay isang pagkakamaling dumating sa buhay niya. Ano ka ba naman, Maricel? Itigil mo na nga tong kalokohan mo. Kung umasta ka, para kang walang anak ka. Pwede ba, Ma? Hayaan niyo na lang ako sa gusto kong gawin sa buhay ko. Gusto mong gawin sa buhay mo? Ang gusto mo mawala sa buhay mo yung anak mo eh. Tapos ano ha? Sa akin mo iiwan para lang sumama ka sa lalaki mo? Mas kaya niyo siyang palakihin kesa sa akin. Mas kaya niyo yung maging nanay sa kanya. Lola lang ako ni Megan. Maricel naman, ikaw ang nanay. Kaya ikaw ang dapat na nag-aalaga sa anak mo. Ma, ayoko na. Pagod na akong mag-alaga, pagod na akong maging nanay. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo, ha? Napapagod ka na. Pagkakamali ko lang naman yung si Megan sa buhay ko eh. Nang dahil sa kanya, ang dami ko nang hindi nagagawa. Ang dami ko nang pinalampas na pwedeng mangyari sa akin. Sagaba lang yung bata na yan sa buhay ko. Hindi ako makapaniwala na sa'yo ko mismo narinig yan. Ikaw ang nagpabuntis ng maaga. Tapos isisisi mo sa bata ang kinalabasan ng buhay mo. Anong klase kang ina? Oo na, Ma. Sige na, ako ng pinakawalang kwentang nanay sa buong mundo. Inaamin ko na. Pero anong magagawa ko? Mas ngayon lang ako nakahanap ng ganitong pagmamahal. Ngayon lang aasenso yung buhay ko kapag sumama ako kay Francis. Tapos ngayon niyo pa ako pipigilan? Kayo yung hindi ko maintindihan eh. Tanga ka ba, Maricel? O sadya nagtatanga-tangahan ka na naman? Kung talagang mahal ka ng pinagmamalaki mong Francis na yan, tatanggapin niya si Megan. Pero iba ang gusto niya. Ikaw lang ang kaya niyang tanggapin. Paano naman yung anak mo, ha? Kaya ho nga, nandyan kayo. Kayo na yung bahala sa bata. Sandali lang, Maricel, ha? Alam mong hindi ko na kaya magpalaki ng bata. Matanda na ako. Paano kung mamatay ako bigla, ha? Sino mag-aalaga kay Megan? Paano kami mabubuhay? Hindi ko kaya to, Maricel. Hindi ko na po problema yun. Maricel! Itigil mo na to! Apo, anong ginagawa mo dito? Hindi ba sabi ko sa kwarto ka lang? Ma, bakit niyo po ako iiwan? Isama niyo na lang po ko. Hindi pwede. Baka masira pa ulit yung buhay ko kapag sinama kita. Maricel, maghinay-hinay ka nga sa mga sinasabi mo sa bata. Mama, huwag niyo naman po akong iwan, no? Parang awa niyo na po, Ma. Huwag po. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Ayoko, Mama. May sama niyo na lang po ako, Ma. Please, Bitaw na, Mama. Bitaw na. Mama. Aalis na ako. Ma! Mama! Apo, kain ka muna, oh. Pasensya ka na kung noodles lang yung hapunan natin, ha? Wala pa kasing pera si Lola para bumili ng kanin at ulam. Sige na, kumain ka na. Paano po kayo, Lola? Hati na po tayo dito. Hindi na, Apo. Busog pa naman ako eh. Para sa'yo lang talaga yan. Lola, bakit po ako iniwan ni Mama? Narinig ko po kasi kanina. Kasalanan ko raw po kung bakit naging ganun yung buhay niya. Ano pong ibig sabihin nun? Ano pong kasalanan ko? Naku, huwag mo nang isipin ang mga sinabi ng mama mo, ha? Wala lang yon.
Paano po ko? Wala na nga po akong tatay eh. Iniwan pa po ko ng mama ko. Nandito pa naman si Lola Apo eh. Paano nyo naman po ko maaalagaan? Sa kahit na anong paraan, magmula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Ako na ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo. Iiwan nyo rin po ba ako tulad ni Mama? Hindi kita iiwan, Apo. Parati lang akong nandito sa tabi mo. Kahit anong mangyari, hindi kita papabayaan. Popoy at Tasmin, umasa pa ako na babalik si Mama. Halos araw-araw ko siyang hinihintay pero habang lumalaki ako, unti-unting tumatatak sa isip ko na hindi niya talaga ako babalikan pa. Na siguro nga, may mga nanay talaga sa mundo na hindi kayang magmahal ng sarili nilang anak. Kaya ang nangyari, kami na lamang ni Lola ang naging magkakampi sa mundo. Hindi naging madali ang buhay naming maglola. Nakakakuha lang kami ng pera sa pensyon niya kada buwan at sa pagtitinda ng mga banana Q at kamote Q. Sa public school ako noon nag-aral hanggang sa makapagtapos ako ng high school. Kumuha ako ng scholarship para makapag-college at nagawa ko naman yon. Popoy at Tasmin, third year college ako noon nang makilala ko si Vin. Third year college din sa kursong theology. Naging kaklase ko siya sa isang religious subject at dahil sa may mga common friends kami, kaya naging magkaibigan kami ni Vin. Kami yung magkaibigan na magkaiba ang paniniwala. Siya yung sobrang tibay ang paniniwala sa Diyos. Habang ako naman ay masasabi kong unti-unti nang nawawala. Alam ko na may Diyos, pero dahil sa nangyari sa buhay ko, ay hindi ako sigurado kung naririnig ba niya ako. Kung nandyan ba talaga siya para sa akin. Manitong magdasal, nagugutom na ako eh. Amen. Tapos ka na magdasal? Oo. Ikaw talaga. Sa simbahan ka pa nagsinungaling. Sige na, magdasal ka na. Hintayin kita. Hindi, ayos na ako. Kahit naman anong dasal ang gawin ko eh, hindi naman niya ako naririnig. Kaya bakit pa ako magdadasal, diba? Magmumukha lang akong sirang plaka sa kanya. Megan, hindi yan totoo. Parati tayong naririnig ni Lord. Sabi nga sa Mark chapter 11 verse 24, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours." Ibig sabihin, maniwala ka na ibibigay sa'yo ni Lord kung ano yung pinagdadasal mo. Tapos, ibibigay niya sa'yo yun. Talaga? Paano yan? Ilang beses kong hiniling sa kanya na sana bumalik na yung mama ko. Na sana magkaroon ako ng buong pamilya. Hindi naman nangyari. Alam mo kasi, Vin, ganito lang yan eh. Para lang sa isang pamilya. Hindi mawawala ang may paborito. Parating may hindi napapansin. Ganon din kay Lord. May hindi rin siya napapansin. May favoritism, kumbaga. Mahalas ko nga lang kasi hindi ako yung favorite niya, kaya hindi niya ako pinapansin. Huwag mong sabihin Sa yan. katulad mong hindi naranasan kung ano yung pinagdaanan ko, madaling magsabi na naririnig tayo ng Diyos. Magtiwala ka lang. Pero sa mga katulad kong paboritong dapuan ng malas, hindi sa amin effective yan. Hindi mo kasi alam yung hirap na dinanas ko eh. Sige. Sabihin mo sa akin ngayon para maintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo. Talaga? Maiintindihan mo yung nararamdaman ko? Yung feeling na anak ako sa pagkadalaga? Na kahit isang beses, hindi ko man lang nakita yung tatay ko. Ha? Na sa paningin ng nanay ko, sagaba lang ako sa buhay niya kaya iniwan niya ako na parang tuta. O yung feeling na naranasan ko yung sobrang hirap ng buhay. Na nagtsatsaga ako sa sira-sirang sapatos at bag makapasok lang sa school. Yung matutulog ako sa gabi nang walang laman yung tiyan ko kasi wala kaming pera ni Lola pambili ng pagkain. Yung kinakailangan kong maging matalino para lang magkaroon ako ng scholarship sa school. Ano? Naramdaman mo na rin ba yun? Ay, alam mo, Megan, sigurado akong may dahilan ng Diyos kung bakit nararanasan mo yung mga yan. May dahilan? Ano? Para pahirapan ako, ha? Alam mo, parang ewan naman yung mga dahilan na yun eh. Pero sige, sasakyan ko yung sinabi mo. Baka nga meron. Alam mo kung ano? Hindi niya kayang maging fair sa lahat ng tao. Kung sino lang yung gusto niyang pakinggan, yun lang yung pinapakinggan niya. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Alam mo sa nangyari sa buhay ko, napapatanong na lang talaga ako eh. May Diyos pa talaga? Hindi ka na naniniwala ngayon? Hindi naman. Siguro sabihin na lang natin na hindi ko na alam kung ano yung paniniwalaan ko.
hindi na ako sigurado kung nandyan ba talaga siya. Kung totoo ba siya kasi hindi ko na siya maramdaman eh. Tsaka siguro yung parte na rin na, habang tumatagal, nawawalan na ako ng tiwala sa kanya. Megan. Ay, tara na, kain na tayo. Alam mo, nagugutom na ako eh. Tara na. Oh, Apo. Mabuti naman at nakauwi ka na. Katatapos ko lang na magluto. Tara na, kumain na tayo. Ay, Lola, di ba sabi ko naman po sa inyo, ako na yung magluluto? Nagpapakapagod po kayo masyado eh. Baka mamaya atakihin ka ulit sa puso dahil sa pagod. Wala po tayong pangbayad sa ospital. Mas lalo akong manghihina sa ginagawa mo sa akin eh. Kaya ko pa naman. Malakas pa ako. Ikaw talaga, Lola ah. Ayos lang naman po na maging mahina kayo minsan eh. Nandito naman po ako para alagaan ka. Ay, oo nga pala, Lola. Wala ka na palang gamot, no? Saan kaya tayo kukuha ng pera pambili? Ayos na, Apo. Nakahingi na ako ng pera sa Tita Jo mo. Kaya ayun, bumili na ako agad. Kay Tita Jo? Buti naglabas po siya ng pera. Siyempre, labas sa ilong yung pagbigay nun sa'yo. Ano pa nga ba? Ang mahalaga may pera na tayo ulit. Ikaw nandito lang sana ang mama mo. Lola, bad word po yan. Huwag niyo na pong babanggitin yan, mas lalo tayong mamalasin. Apo naman, hindi dapat habang buhay na magagalit ka sa mama mo. May karapatan po akong magalit sa kanya dahil iniwan niya tayo. Kung totoong may puso siya, edi sana, kasama pa rin natin siya ngayon. Sana may nag-aalaga sa inyo kapag nasa school ako. Sana may nakakapagtrabaho sa atin para may pera po tayo. Kaso wala po siya eh, ayun. Sumama siya sa boyfriend niya na paniguradong iniwan din siya ngayon. Ikaw talagang bata ka oh. Masyado kang malalim magtanim ng galit. Paano ka na lang kapag nawala na ako? Ay naku Lola, di ba sabi ko wag niyo na nga po yung babanggitin. Hindi ka pa mawawala. Hindi mo pa ako iiwan. Ay, sa sakit kong ito, mukhang imposible ang sinasabi mo, Apo. Lola, please, wag niyo na pong sasabihin yan, okay? Dito ka lang sa tabi ko hanggang sa magkaroon ka ng apo sa tuhod sa akin. Puro ka kalokohang bata ka eh. Kumain na nga tayo. Popoy at Tasmin, kahit na minsan ay nagkakaroon kami ng diskusyon ni Vin, sa bandang huli ay nandoon pa rin ang respeto namin sa isa't isa. Magkaiba man ang paniniwala namin, habang tumatagal naman ay nagiging mas malapit kaming magkaibigan. May mga times pa nga na naiisip ko na baka tama si Vin. Baka may dahilan kung bakit naging ganito ang takbo ng buhay ko. Na may plano ang Diyos sa akin at inihahanda lang niya ako. Kaya lang Popoy at Tasmin, agad ding nawala ang pag-asang yun sa puso ko nang magkasakit si Lola. Inatake sa puso at ilang araw siya sa ICU. Sinubukan kong makiusap sa Diyos na huwag niyang kunin sa akin ang nag-iisang taong nagmamahal sa akin. Pero tulad ng dati, ay hindi niya na naman ako pinakinggan. Ilang linggo lang ang lumipas, ay binawian na nga ng buhay si Lola. At dahil sa 18 years old pa lamang ako, kinailangan ko ng makakasama. At ang masakit, walang may gustong tumanggap sa akin. Pinagpasa-pasahan lang ako ng mga kamag-anak ko at ang ending, ako na lang ang naging mag-isa sa buhay. Sino ba itong istorbo na to? Aga-aga eh. Nandyan na! Good morning. Anong ginagawa mo dito? Binibisita ka. Tsaka ito, dinalhan kita ng agahan. Ang paborito mong lugaw. Sige, pasok ka. Salamat. Oh, ang gulo ah. Pasensya ka na ah. Hindi pa ako nakakapaglinis eh. Akin na yung dala mo. Ilalagay ko muna sa mangkok. Sige. Kumain ka na ba? Sabayan mo ako. Hindi ko naman ito mauubos eh. Sige. Kumusta ka na pala? Halos isang ligo ka nang hindi pumapasok sa school ah. Tinanong ko si Grace kung nasan ka. Ang sabi niya, nandito ka lang sa bahay niyo. Tinatamad akong pumasok. Pero Megan, paano yung scholarship? Baka mamaya biglang bawiin yun dahil sa hindi mo pagpasok. Ayos lang. Sanay naman akong may parating binabawi sa akin eh. Una, yung mama ko. Tapos sumunod si Lola. Tapos hindi rin magtatagal, pati yung scholarship ko. Kaya huwag ka nang mag-alala. Expert na ako dyan. Alam mo, kung wala ka makausap, nandito ako. Pwede mong ibuhos sa akin lahat ng nararamdaman mo.
Kung gusto mong umiyak ka lang. Tapos ano, maaawa ka rin sa akin? Iisipin mo, kawawa naman ako. Wag na, kaya kong sarili ko. Kailangan mong ilabas yan dahil mapupuno yan ng sama ng loob, ng sakit, ng galit. Kasi kapag nailabas mo lahat yan, makaka-move on ka na. Move on? Namatay ang lola ko. Yung nag-iisang pamilya ko. Yung taong nagmalasakit at nagmahal sa akin. Tapos sasabihin mo sa akin na makaka-move on rin ako? Vin, kahit kailan hindi ko ito matatanggap. Alam mo, umalis ka na lang. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakikitang maayos ka na. Gusto kong malaman at maramdaman mo na hindi ka nag-iisa, okay? Na hindi mo naman talaga kailangan mag-isa kasi nandito ako. Nandito kaming mga kaibigan mo. At sinasabi ko sa'yo, malalagpasan mo rin to. Yan ka na naman eh. Nagsasalita ka na naman ng hindi mo alam ang sinasabi mo. Wala kang alam sa nararamdaman ko kasi hindi naman ikaw yung nasa sitwasyon ko. Kung ipagdadasal mo lang yan, Megan, mawawala rin. Pwede ba, Vin? Tigil-tigilan mo na nga ako dyan sa pagdadasal na sinasabi mo. Mas lalo mo lang pinapabigat yung loob ko eh. Pinapaalala mo lang sa akin na yung Diyos na sinasabi mo, madaya yan! Madamot! Megan, huwag mong sabihin yan. Anong huwag sabihin? Yun naman yung totoo, di ba? Lola ko na lang yung meron ako sa buhay ko. Tapos pati siya kinuha rin sa akin. Na kahit anong iyak ko rito, na kahit anong sigaw ko, hindi ko na siya makikita kahit kailan. Ano, sige nga! Ngayon mo sa akin sabihin na hindi madamot ang Diyos! Sabihin mo! Naiintindihan ko ang galit mo. May karapatan kang maramdaman yan. Kaya gusto kong ilabas mo yan. Isigaw mo, iiyak mo. Kung gusto mo, magdabog ka. Magbasag ka ng mga gamit kung dyan gagaan ang loob mo. Gawin mo. Hindi ka pwedeng habang buhay na ganito. Mabuti naman akong tao ah. Kahit kailan hindi ako nanakit ng iba. Pero bakit parang sa ibang bagay ako pinapansin ng Diyos? Bakit parating ako na lang yung binibigyan niya ng problema? Bakit ako na lang yung parating niyang sinasaktan? Ano bang mali ko, ha? Natatandaan mo yung sinabi ko sa'yo noon? Na ang lahat ng bagay sa mundo may dahilan kung bakit nangyayari. Ano yung dahilan sa akin? Ano? Para mas maramdaman ko na mag-isa na lang ako. Na wala nang nagmamahal sa akin kasi wala na si Lola. Hindi. Megan, hindi. Siguro, para mas maging matapang ka pa. Para mas tumibay pa ang loob mo. Wala naman tayong problema na hindi natin nasusolusyonan eh. Megan, alam kong makakaya mo to. Matapang ka. Kaya mo to. Paano? Vin, paano? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Wala na akong mapuntahan, Vin. Wala nang may gustong tumanggap sa akin. Lahat ng kamag-anak ko nagtuturuan kung sino yung mag-aalaga sa akin. Alam mo ba, awang-awa na ako sa sarili ko. Wala na akong kakampi. Halika nga dito. Nandito pa ako. Megan, nandito lang ako, okay? Lola! Miss ko na yung lola ko. Sige lang, iyak mo lang yan. Ilabas mo lahat ng nararamdaman mo. Nandito lang ako. Iiyak mo sa akin lahat ng yan. Popoy at Asmin, alam nyo ba yung pakiramdam na palaging tinatalikuran ka ng mundo? Na parang wala kang ibang matatakbuhan? Na nag-iisa ka lang? Nakakabaliw, di ba? Yun ang eksaktong nararamdaman ko. Wala akong ibang magawa kundi ang umiyak nang umiyak sa bahay. Wala na eh. Feeling hopeless na ako ng mga panahon na yon. Awang-awa ako sa sarili ko dahil para akong isang batang naligaw at ang masakit ay walang may gustong maghanap sa akin. Kaya sa huli, wala akong choice kundi ang tumayo sa sarili kong mga paa. Dear MOR Paniniwala. Dear MOR. Popoy at Asmin, pagkatapos kong magluksa sa pagkamatay ni Lola, ay agad ako nag-drop sa school.
Hindi ko naman kasi kayang tustusan ang pag-aaral ko. Masakit man ay give up ko ang pangarap ko pero kailangan ko munang gawin yon ng pansamantala. Sinabi ko kasi sa sarili ko, wala mangyayari sa buhay ko kung iiyak lang ako sa isang tabi. Wala rin namang tutulong sa akin. Nagumpisa ako magtrabaho sa isang fast food chain bilang isang waitress. Mahirap pero kinailangan ko magtiis. Mag-iipon ako na mag-iipon hanggang sa kaya ko ng suportahan ang pagbabalik eskwela ko. Nagpapasalamat pa rin ako dahil nandyan si Vin para sa akin. Siya lang ang namumukod tanging hindi tumalikod sa akin, Popoy at Asmin. Dahil sa pagiging malapit naming yun ni Vin, ay may isang bagay na nangyari na hindi dapat. Na-in-love ako sa kanya. Alam kong mali, pero hindi ko napigilan ang puso kong mahalin si Vin. Thank you dito sa libre mo, ha. Huwag kang mag-alala kapag nagkapera ako. Ikaw naman ang lilibre ko. Sus, wala yun, no? Unang sahod ko to kaya dapat mag-celebrate tayo. Tsaka pa-thank you ko na rin to sa'yo. Thank you saan? Sa mga nagawa mo sa akin. Sa pagpapasensya kapag matigas yung ulo ko. Sa parating pagdala ng agahan. Sa parating pagdalaw sa akin. Pag-check kung humihinga pa ako. Sa pagiging kaibigan mo sa akin. Sus, wala yun. Ganun talaga ang gawain ng mga totoong kaibigan. Ayoko kasing maramdaman mo na nag-iisa ka lang eh. Nawalan ka ng lola. Pero hindi ka nawalan ng kaibigan kasi nandito ako. Alam mo, ang swerte ko talaga kasi nakilala kita eh. Kahit na iba yung mga paniniwala natin, nire-respeto mo pa rin ako. Kaya sobrang thank you sa'yo. Dahil kung wala ka, hindi ko na alam kung ano na yung nagawa ko sa sarili ko. Tao nga pala. May muntik na akong makalimutan ibigay sa'yo. Sandali, kukunin ko lang sa bag to, May bibigay ka sa akin? Ano yun? Ito, advance birthday gift ko yan sa'yo. Sa susunod na Wednesday yun, di ba? Ang galing naaalala mo. Ako pa ba? Siyempre, hindi ko makakalimutan ng birthday mo, no? Malakas ka sa akin, eh. Uy, ang ganda naman itong kwentas, Talaga? Saan mo ito nabili? Secret. Pinili ko talaga yung pinakamaganda. Tsaka krus ang pendant niyan. Para kahit saan ka magpunta, mararamdaman mong safe ka. Talaga ba? Oo. Yan ka na naman eh. Huwag mong i-judge yung regalo ko sa'yo. Pinabless ko pa yan, kaya talagang safe ka dyan. Tsaka, alam ko naman na hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang paniniwala mo eh. Pero, try mo pa rin kahit minsan na magtiwala ka. Tingnan mo, magugulat ka. Sige na nga, palagi ko itong susuotin. Thank you Wala yun. Nandito na tayo sa bahay. Sigurado kang ayaw mong pumasok? Hindi na. Medyo gabi na rin kasi. Kailangan ka nang umuwi. Thank you sa libre Thank you rin sa regalo mo Nagustuhan ko siya, sobra. Mabuti naman. Siya, una na ako Good night. Vin, sandali lang. May gusto sana akong sabihin sa'yo Ano yun? Sasabihin ko ba? Teka, parang wrong timing naman yata. Wala pala. Sige, uwi ka na. Bye-bye. Sige. Pero baka wala na akong susunod na chance na magsabi. Ay, bahala na nga. Vin? Alam mo, kung ano man yung sasabihin mo na. Parang magkakasakit ka pa yata kapag hindi mo sinabi yan eh. Mahal kita. Anong sinabi mo? Hindi ka nagbibiro ka ba? Ako? Mahal mo? Okay ka lang ba? Hindi ako nagjo-joke, Vin. Totoo yung sinabi ko. Mahal na talaga kita. Hindi bilang isang kaibigan. Basta alam mo na yung ibig sabihin nun. Hindi ko alam kung kailan ko ito naramdaman o kung paano. Ewan, hindi ko talaga alam eh. Basta ang malinaw lang sa akin na hindi lang kaibigan yung tingin ko sa'yo. Hindi kaya akala mo lang mahal mo ako dahil nalulungkot ka lang? Ibig kong sabihin, baka nagkakamali ka lang sa nararamdaman mo. Baka natutuwa ka lang sa akin. Masyadong malalim yung sinabi mo eh. Hindi ka naniniwala sa akin? Hindi naman sa ganun, pero... bakit ganyan yung reaksyon mo? Bakit parang hindi mo matanggap na posibleng mahalin kita, Hindi ko naman pinilit yung sarili ko eh. At mas lalong hindi ko kasalanan na nagmahal ako ng katulad mo. Megan, kasi... Di ba... Saka na lang tayo mag-usap. Gabi na eh. Kailangan ka na umuwi, tsaka... Kailangan mo na rin pahinga. Maaga pa ang pasok mo bukas. Pero Vin... Good night. Popoy at Asmin, kahit na alam kong imposible
ay umasa pa rin ako na baka pwede pang maging kami ni Vin. Ilang araw kong sinubukan na kontakin si Vin pero kung hindi naka-off ang cellphone niya ay hindi naman niya sinasagot. Alam ko naman ang dahilan kung bakit parang iniiwasan na ako ng kaibigan ko. Pero hindi ako susuko hanggat hindi ko nalalaman kung may pag-asa nga ba talaga kami o wala na. Ikaw pala yan, Megan. Anong ginagawa mo dito? Wala ka bang pasok? Day off ko, diba? Ba't hindi mo sinasagot yung mga tawag at text ko sa'yo? Halos 1 linggo mo akong iniiwasan ah. Hindi kita iniwasan. Marami lang talaga akong ginagawa sa simbahan at sa school. Maraming ginagawa? Eh diba busy ka rin naman dati pero nagagawa mo pa rin akong kausapin? Di simpleng pag-hi lang, hindi mo pa sa akin magawa ngayon. Hindi mo ako boyfriend para i-monitor ka maya-maya. Kaya mo ba ako nilalayuan dahil dun sa pag-amin ko sa'yo? Saka na lang tayo mag-usap. Marami pa akong gagawin. Hindi. Ngayon tayo mag-uusap. Bigla mo na lang akong nilayasan pagkatapos kong sabihin sa'yo yung nararamdaman ko. Tapos 1 linggo mo akong iniwasan. Sa tingin mo, sino yung hindi mapapakali doon, ha? Anong gusto mong sabihin ko, Megan? Yung totoo! Kung ano yung iniisip mo! Kung ano ang totoong nararamdaman mo! Alam mo, hindi na mahalaga yon dahil kung may nararamdaman man ako para sa'yo, hindi naman pwede, di ba? Sabihin mo sa akin ngayon, mahal mo rin ba ako, ha? Vin, lahat ba ng ginawa mo para sa akin, ano yun? Ginagawa mo dahil sa kaibigan mo ko o dahil sa mahal mo na ako? Magkaamin na tayo dito, magsabi ka na ng totoo. Ano na, Vin? Wala akong panahong makipaglaro sa'yo ng hulaan. Hindi ka ba nahihiya sa akin, ha? Mas may lakas ako ng loob para magsabi sa'yo ng totoo kung nararamdaman. Magpakalalaki ka nga. Oo! Mahal din kita. Bago mo pa lang ako mahalin, mahal na kita. Ayun naman pala eh. Bakit umabot pa tayo sa ganito? Bakit hindi ka rin umamin nung umamin ako sa'yo, ha? Mas nauna mo pala akong mahalin eh. Ano mang kinakatakot mo? Na baka basta din kita, ha? Na baka layuan kita? Ano? Dahil kahit sobra kitang mahal, alam mo hindi tayo pwede. Dahil ano? May balak kang magpare, di ba? Vin, hindi pa naman huli ang lahat para magbago yung isip mo eh. Hindi naman porke ako yung pipiliin mo, kakalimutan mo na yung Diyos. Hindi naman ganun yun eh. May huwag mo akong papiliin dahil alam mong hindi ikaw ang pipiliin ko. Ang ibig kong sabihin... Hindi. Ayos lang. Naiintindihan ko. Ano nga naman ba yung laban ko, di ba? Diyos yan eh. Hindi naman dapat kinakalaban yan. Hindi pwedeng gawing karibal. Kaya ayos lang. Sige, Vin, aalis na ako. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Sandali lang. Megan. Anong ginagawa mo dito? Di ba busy ka? Sige na, umalis ka na. Baka kasi nakakaistorbo pa ako sa'yo eh. Pag-usapan naman natin to. Tapos na tayo mag-usap, di ba? Kung nag-aalala ka na baka hindi ko naiintindihan, huwag ka mag-alala. Gets na gets ko. Kaya hindi mo na kailangan magpaliwanag dahil narinig ko yung mga dapat kong marinig. Megan, mahal kita. Pero hindi pwede. Hindi pa kita nakilala. Planado na yung mga gagawin ko. At yun ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Naaalala ko. Sabi mo dati, hindi madamot ang Diyos. Basta alam niyang nasa puso mo yung hinihiling mo. Ibibigay niya yun sa'yo. Alam mo, Vin, simula nang mahalin kita, umasa ako na baka this time, pakinggan na niya ako. Ang dami nang nawala sa buhay ko eh. Ilang beses na akong naiwanan, nasaktan, nahirapan. Pati ba naman ikaw gagawin mo yun sa akin? Alam kong nasasaktan kita ngayon at gusto kong humingi ng tawad. Pero Megan, kung pwede lang talaga, bakit hindi, di ba? Pwede naman eh. Pwede naman tayong dalawa eh. Siguro, maiintindihan ng Diyos kung ano yung pipiliin mo. Wala namang problema dun, Vin. Mahal mo ko, di ba? Pas patunayan mo sa akin yun ngayon. Alam ko, magiging makasarili ako pero ngayon na lang ako ulit hihiling ng ganito. Buo na ang desisyon ko. Mahal kita pero hindi pwedeng maging tayo. Naniniwala ako na balang araw, makakakilala ka rin ng taong magmamahal sa'yo. Na hindi ka naiiwan. Na hindi ka na mag-iisa kasi may makakasama ka na. At alam ko, sigurado ako na hindi ako yung lalaking yun. Hindi madali ito pero kailangan natin pakawalan ng isa't isa. Kailangan natin to kalimutan kasi hindi talaga pwede. I'm sorry. Popoy at Asmin, sinubukan ko pa rin na ipilit ang sarili ko kay Vin. Pero dumating din ako sa puntong
napagod na lang. Inisip ko na baka hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Pinutol ko na ang lahat ng komunikasyon namin ni Vin para mas madali ko siyang makalimutan. Inuna kong isipin ang sarili ko at ang mga pangarap ko sa buhay. Mula sa fast food chain ay lumipat ako sa call center dahil mas malaki ang pwede kong kitain doon. Mas mapapadali ang pag-iipon ko. Nang okay na ang lahat ay nag-aral ako ulit at nakapagtapos. Nagtrabaho sa isang private company hanggang sa dumating sa buhay ko si Peter. At dito na nga mas lalong nagbago ang buhay ko. After 7 years of relationship ay nagpakasal na kaming dalawa. Popoy at Tasmin, sa loob ng 10 taon ay naging totoong masaya ako. Yung feeling na parang ngayon bumabawi sa akin ang pagkakataon. At si Lord? Yes, nagbalik loob ako sa Kanya. Hindi ko alam kung papaano at kung kailan nangyari, basta nakita ko na lamang ang sarili kong nagsisimba at nagdarasal sa Kanya muli. Pero kahit masaya na ako sa buhay, alam ko sa sarili ko na parang may kulang pa rin. Na parang may gusto akong balikan sa aking nakaraan. Amen. Our celebration is ended. Go in peace. Thanks be to God. Ay, natapos din. Aranahan? Sandali lang ha. Pumunta muna tayo sa office. Ha? Bakit? May gusto lang akong sabihin. Hindi kaya samahan mo ako. Sino kaya pwede kong pagtanungan dito? Sino ba yung gusto mong makausap? Isang taong malaki yung naging epekto sa buhay ko. Napapakilala kita. Kaso, parang hindi ko yata siya makita rito eh. Ayun siya. Han, ayos ka lang ba? Bakit parang kinakabahan ka? Ayos lang ako. Tara, lapit tayo. Good morning, Father Vin. Good morning din. Megan? Ikaw ba yan? Mabuti naman at kilala mo pa ako. Oo naman. Paano ba naman kitang hindi makikilala? Kamusta ka na? Almost 10 years din tayong hindi nakita. Ang laki na ng pinagbago mo. Ito, ayos lang naman. 3 months na akong buntis. Talaga? Congratulations! Thank you. Oo nga pala. Si Peter, asawa ko. Han, si Vin, siya yung nakwento ko sa'yo noon na kaibigan ko. Siya pala yun. Nako, good morning po. Parati po kayong kinikwento sa akin ni Megan. Nako, huwag ka na magpo. Tinapatanda mo na ako eh. It's nice to meet you, Peter. Busy ka ba, Vin? Baka pwedeng magkwentuhan muna tayo kahit mga 10 minutes lang. Oo naman. Halika sa office. Han, hintayin na lang kita sa sasakyan ha. I-check ko na rin yung makina. Sige lang, Han. Dito tayo? Ay, nakakatuwa ka namang tingnan. Natupad mo na yung pangarap mo. Pari ka na. Ako ang mas natuwa sa'yo. Nagsisimba ka na ngayon. Mabuti naman at nagagawa mo na yan ngayon. O nga pala, gaano na kayo katagal kasal ni Peter? Ayun, magta3 taon na rin. Pero ngayon lang kami nabigyan ng anak. Blessing yan. Alam mo, masaya ako at nakita tayo ulit ngayon. Sa totoo niyan, sinadya talaga kitang hanapin eh. Talaga? Oo. Nasabi kasi sa akin ni Grace na may kontak ka pa rin sa kanila. Kaya yun, nagtanong ako kung ano nang nangyari sa'yo. Kung saang simbahan ka nagpapari. Tapos dito ka na nila tinuro. Ayun, nagpunta ako. Nagbabaka sakali na matsyempohan kita. Bakit mo ako hinahanap? Para magpasalamat, tsaka mag-sorry din. Hindi kasi ako nakapag-sorry sa'yo nun eh. Kasi alam mo na. Ano ka ba? Wala yun. Hindi wala yun, Vin. Ang laki ng naging epekto mo sa buhay ko. Ang dami mong pinarealize sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, siguro matagal na akong sumuko. Pero parati mo ang sinasabi, may dahilan ng lahat kung bakit nangyayari yun. At alam ko na kaya ka pinapasok ni Lord sa buhay ko, yun ay para i-save ako. Kaya sobrang thank you Magkaibigan tayo. At ang magkaibigan, nagtutulungan. Masaya ako kasi ibang Megan na yung nasa harapan ko ngayon. Punong-puno ka na ng buhay ngayon. Oo nga eh. Alam mo, sobrang saya ko na ngayon. Nakita ko na yung pinagkaiba ng buhay ko noon sa buhay ko ngayon. Diba tama ako? Na meron darating na tao sa buhay mo na mamahalin ka
at hindi ka iiwan. Ayan na, si Peter at yung magiging baby mo. Tsaka salamat din sa'yo. Alam mo naman na parati kang magiging parte ng buhay ko. Hindi ka na maaalis sa akin. So paano? Friends na ba tayo ulit? Oo naman. Hindi naman nawala yung pagkakaibigan natin eh. Medyo naglaylo lang tayo. Alam mo na, kailangan. Pero tinuturing pa rin kitang kaibigan. Popoy at Asmin, masaya ako sa kinahinatnan ng mga buhay namin ni Vin. Siya natupad ang kanyang pangarap na maging pare. Habang ako naman ay heto, may sarili ng pamilya na hindi ko naranasan noong bata pa lamang ako. At dahil doon ay mas lalo kong naintindihan ang mga sinabi sa akin ni Vin na lahat ng bagay ay may dahilan kung bakit nangyayari. Na hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro paghihirap na lang ang mararanasan mo. Na hindi ka palaging malungkot. At tama nga siya. Kung dati para akong isang batang naliligaw, ngayon ay may pamilya na akong masasabi kong akin na kahit anong mangyari ay hinding-hindi ko iiwan at hindi rin naman ako iiwanan. Popoy at Asmin, hindi man kami nagkaroon ng happy ending ni Vin, nagpapasalamat pa rin ako na dumating siya sa buhay ko. At habang buhay kong ipagpapasalamat sa kanya, ang pagkakaibigang ibinigay niya sa akin. Dito ko natatapusin ang sulat ko. Thank you so much, Popoy at Asmin, for reading my letter at sana ay marami ang na-inspire sa kwento ng buhay kong ito. At sana rin ay patuloy pa rin kayong makapagbigay ng inspirasyon at saya sa mga taong nakikinig sa inyo. God bless MOR and more power. Lubos na gumagalang, Megan. #Dear MOR Paniniwala. At wow! Ito na nga mga kapamilya, napakaganda ng message nitong story na ipinadala sa atin nitong ating letter sender na si Megan. O, diba? Na ang dami, feeling ko, ang daming mga napatingin sa salamin. O di kaya naman ay napapikit at inimagine ang kanilang sarili. Parang may parte sa akin na parang Megan nga, ano? 'Di ba? Na parang binabayo ka ng mga problema sa buhay, pero talagang darating ka doon sa punto na mawawalan ka na ng tiwala. Mawawalan ka na ng iba kasi yung trust doon sa faith, mga kapamilya, di ba? Nang paniniwala sa kanya na parang kine-question mo na Lord, ano ba? Puro na lang ba pasakit talaga sa buhay kong ito. Ayan, pero balikan natin ng konti yung storya ni Megan, di ba? At napakaganda nitong storya para sa maraming mga nakikinig o ikaw na nakikinig na dumadaan sa mga pagsubok ngayon sa iyong buhay, sa inyong tahanan o pwede naman sa sarili mo lang. Di ba? Katulad nitong si Megan na bata pa lang, siya yung picture. Oo, siya yung representative ng sinasabi nating unwanted child. Oo, 'di ba marami tayong mga ang dami nating mga kilala siguro na yung mga naano lang na mga nanay, mga single moms, mga single parents, 'di ba, na nandyan at itinataguyod ang kanilang mga anak. Pero ang masakit isipin dito, sabi nila, 'di ba, ang dami-dami magagandang salita nang gagaling sa ibang tao na sinasabi walang gugustuhin na magulang, hindi gusto ng magulang na mapasama ang kanyang sariling anak. Ayan, pero meron talaga mga magulang. At isa nga yung mga magulang ni Megan doon na tumatalikod sa responsibilidad ng pagiging magulang sa isang katulad niya. Sa tingin ko, nakikita rin natin yan, 'di ba, sa ibang mga kabataan na baka palakad-lakad sa inyong lugar, palaro-laro diyan, yung alam nyo nakakaawa, hindi mo naman basta makuha yung bata kasi alam mo na walang pakialam sa kanya yung magulang niya. Alam mo na irresponsable yung tatay o yung nanay niya. But who are we to judge? Ayan, pero sana nga lang yung mga batang ganyan na ay magkaroon ng kaisipan na katulad ng kay Megan. 'Di ba, na oo nga unwanted siya ng kanyang mga magulang, pero sana talaga
merong mga, yung katulad ng lola ni Megan, merong sasalo. Ayan, para sagipin siya doon sa pakiramdam na hindi siya gusto ng kanyang mga magulang. Kita nyo naman, pagkapakanak pa lang kay Megan, wala na siyang kinagis ng tatay. Ayan, samantala yung nanay niya, oo nga nandyan, pero lagi namang pinararamdam sa kanya na, alam mo, resulta ka ng pagkakamali ko. Hindi sana ganito ang buhay ko, hindi sana miserable kung hindi dahil sa'yo. I mean, para sa mga ganitong mag-isip na mga naano lang dyan nang dahil sa inyong mga kakatihan, isang maikling message lang. 'Di ba? Huwag niyong sisihin ang resulta ng inyong kakatihan sa mga anak ninyo, sa mga magiging anak ninyo. 'Di ba? Hindi nila kasalanan. 'Di ba? Kung ayaw mo na mag-anak nung may ginagawa kayo na isang bagay o nung nagsisex kayo ng sexual partner mo, kung ayaw nyong mag-anak, sana hindi nyo ginawa 'yon. 'Di ba? Ngayon na meron naging resulta, ganyan, sinisisi nyo yung naging resulta, yung iniluwal nyo mismo. Di ba, napakasakit lang na ganun yung ipararamdam mo doon sa karugtong ng buhay mo. At yun nga yung bata na mga katulad ni Megan. Pero nakakatuwa pa rin dito, no? Si Megan ay lumaki na merong pananalig. Meron siyang pagtitiwala na kapag wala ka sa magandang sitwasyon, o kapag ka nasa masama kang sitwasyon, wala ka namang ibang pupuntahan kundi dun sa maganda. Di ba? Ganyan naman. Kaya nga, ang mga hindi magandang tignan, pinagaganda para gumanda. Obviously. Di ba? Pero si Megan, parang ang tagal dumating para sa kanya yun. Ang dami pa kasi mga nangyari. Di ba? Nandyan yung, nag-iisa na siya. Sila ng lola niya. Kinailangan niyang maging working student para masuportahan ang kanyang pag-aaral. Buti na lang talaga. Alam nyo yung mindset nitong taong ito. Although, sa parte ng storya, napansin natin na parang nawawala na siya ng paniniwala sa Diyos. Pero hindi naman siya nawawalan ng tiwala naman sa sarili niya that she can still make a difference. Okay, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa Diyos. Pero alam nyo, that is sometimes it sometimes helps. Yung makaramdam ka ng pagtatampo sa Panginoon. 'Di ba? Dahil sa mga nangyayari sa buhay mo. Lalo na kapag ikaw naman ay ginagawa mo ang lahat para mapaigi ang sitwasyon mo. Alam niyo kung bakit ko sinabi na maganda minsan na nagtatampo ka, na sumasama rin loob mo. Ganyan tayo sa mga magulang natin. Yung mga pisikal na mga magulang natin, 'di ba? Yung mga kasama talaga natin sa mundo. At gusto ng Diyos, ganyan din ang pagtrato natin sa Kanya. 'Di ba? Na it's okay na magtampo ka, it's okay kasi dun mo mas nailalabas yung totoong emosyon mo. Ayan, ang hirap kasi doon sa iba na sinasabi, naku, wag mong sabihin yan, naku, wag mong maramdaman yung ganyan, yung wag kang magtatampo sa kanya, ganyan agad Kasi ang pagkakakilala natin sa Diyos, mabait, malinis, dalisay, oo naman, of course, pero ang nakakalimutan natin is that maiintindihan niya anuman yung ating mga hinaing, anuman yung ating mga pangangailangan. 'Di ba? Kaya maganda kapag gipit ka na, alam mo, yung magtatampo ka, parang nagtatampo nga sa magulang mo, no? Maganda na maging ganun yung communication process natin with our God. Kasi, di ba, ang magulang nakikinig yan lalo sa kanyang mga anak kapag alam niya na nagtatampo na. Kapag alam niya na masama na ang loob. Ayan, doon siya talagang makikita mo yung atensyon, nagiging extra special, at isa sa isang tawi na muna yung iba, ayan, para makausap ka lang. At hindi ko sinasabi na gawin niyo yan para mapansin, ano? Pero I really believe na ganyan. Kailangan mo kasing mailabas sa kanya yung lahat ng hinaing mo, lahat
lahat ng pangangailangan mo, lahat ng problema mo, 'di ba, sa pamamagitan ng pagtatampo. Hindi yung sinasabi mo, hindi, everything's good, everything is okay, kahit alam mo naman na nagsisinungaling ka na lang rin sa sarili mo. Okay, mas magiging maganda yung line of communication mo, 'di ba, kapag kinausap mo siya o kinausap mo mismo yung magulang mo. And kita nyo naman ang nangyari, binigyan, 'di ba, in disguise. Ang Panginoon talaga nagbibigay ng mga tao na kailangan natin sa oras ng pangangailangan natin. Mararamdaman mo talaga yung presence niya sa pamamagitan ng ibang mga tao. Unang-una dito sa kay Megan, syempre ang kanyang lola na hindi siya iniwanan. Although sa bandang kalagitnaan ng storya ay kinailangan na rin magpaalam ni lola, 'di ba, nang dahil sa inatake sa puso, pero nandyan pa rin yung kaibigan niya na si Vin. 'Di ba? Although dumating na si Vin, ang hindi maintindihan ni Megan, bakit ako magtitiwala pa sa Diyos? Si Vin na ipinapakilala sa kanya kung papaano kan dapat maging matatag ang pagtitiwala sa Panginoon. Alam mo, malaking tiwala niya dun sa kaibigan niya, pero minsan dun sa sinasabi, paano ko maintindihan yan? Hindi ko nga maranasan hindi ko maranasan yung sinasabi mo na mabait ang Diyos. Hindi ko maranasan yung sinasabi mo na magiging magaan din ang takbo ng buhay ko. 'Di ba? Na magiging maayos din ang lahat. Hindi ko nga maranasan yan at tingin ko hindi ko mararanasan pa. 'Di ba? I just don't know the feeling. At alam niyo 'yon, hindi nag-fail ang Panginoon doon sa pagbibigay ng mga tao, kumbaga representative niya para imulat sa atin yung mga ganyan mga kaisipan. Pero kapag ka nakarating ka na doon sa pangako o doon sa sinasabi nga na promise, kasi nga sabi nga, 'di ba, kapag ka hindi maganda ang sitwasyong kinaroroonan mo, wala namang ibang pupuntahan kundi doon sa mas maayos. Kapag andun ka na sa maayos na sitwasyon at hindi ka sumuko sa mga pagsubok, lumaban ka lang ng lumaban, kita mo si Megan, binalikan yung mga sinabi ni Vin. 'Di ba? Yung mga sinabi niya about her faith, about her yung tiwala sa sarili niya, 'di ba? At yung paniniwala sa Diyos, lalong-lalo na doon binalikan ni Megan na oo nga, no? Hindi ako pinabayaan pala ng Diyos noon. Nandyan lang rin pala siya. Nung mga panahon na nandun ako sa ilalim ng kadiliman. Oo, ganon. Nakakatuwa lang dahil talagang parang living, anong tawag mo dito, witness itong si Megan na talaga namang hindi naman laging masama na lang yung mga mangyayari sa atin. Hindi naman tayo tinalikuran na sa ating paglaki, unwanted child pa rin tayo. 'Di ba? Meron at meron magmamahal. And of course, pagkatapos ni Vin ay dumating ang isang Peter, 'di ba, sa buhay ni Megan na nagpabuo doon sa pamilya na hindi niya naranasan. 'Di ba? Kaya naman para sa inyo na mga nakakaranas ng kung ano man mga problema sa buhay, ganyan, wag po kayong mag-alala. Hindi po ako nag-sermon. It's just that parang sermon ng dating, 'di ba? It's just that kumaga nakikita ko rin yung sarili ko na minsan talagang Megan ako at talagang a few years back parang naging katulad din ako ni Megan na nawalan na ng tiwala, nawalan ng gana. I mean, parang ano ba? Parang ganito na lang ba lagi yung sitwasyon. Ayan, pero yung pagtitiwala ibinalik ko dahil kasi yan ang gusto natin, mga spoiled tayo 'di ba, na mga anak. Gusto natin kapag may hiniling tayo mapagbigyan. Ang hindi natin alam is yung nire-request natin is just nothing compared doon sa ibibigay sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin,
kung ano man yung kagustuhan natin, mas better lagi doon yung kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Okay, yun yung lagi nyong iisipin. At sa mga panahon ng pagsubok, yan pa yung tinuturo nitong storya ni Megan sa atin, Dear MOR Paniniwala, you just never lose hope. Oo, kahit na napaka-dark na, kahit napaka-problematic, kahit napaka-impossible na mga nangyayari sa paligid natin, di ba? You just never lose hope. You never you always take hold of that Dear MOR Paniniwala in your heart na things are going to get better. Diba? Sabi nga nila, if you are going through hell, keep moving. O kapag impyerno ang pinagdadaanan mo, kumilos ka. Kasi kapag hindi ka kumilos at sinasabi mo nasa impyerno ang sitwasyon mo, kapag hindi ka kumilos, andyan ka na lang. You'll get stuck at mahirap yung habang buhay na parang impyerno ang pakiramdam mo. 'Di ba? Kaya naman sana maging better ang para sa lahat ng mga nakaranas ng kadiliman sa inyong mga buhay ngayon. Huwag po kayo mag-alala. Malalampasan natin 'yan. Maniwala lang kayo sa inyong mga sarili, maniwala lamang kayo sa Panginoon, at syempre maniwala kayo, 'di ba, na merong dahilan kung bakit nangyayari yan. Kaya naman maraming salamat, Megan, dito sa story mo na ipinadala sa amin at pinagtunog mo ako na tatay ko. Ayan, na pare. Okay? And baka magtataka yung iba, si Megan at si Vin hindi magkatuluyan. Siguro Roman Catholic priest itong si Vin. Ayan, siguro kung nakakilala ka ng katulad ng tatay ko na paring Aglipay o Filipino Catholic, ganyan, pwede mag-asawa ang mga pari namin. Yung iba kasi nagtataka yata, ba't si Popoy anak daw ng pare? Opo, sa Aglipay pwede mag-asawa ang pare. Okay? Isa lang. Oo, isa lang ang pwede. Okay, kaya naman maraming salamat sa gumanap na Megan for today. Ayan, si Eunice Dalisay. Ang gumanap naman na si Vin, na naging Father Vin. Sa bandang huli ng storya ay si Dave Osilios. Ang gumanap na si Nanay ay si Cindy Basena. At ang lola ni Megan, ginampanan ni Manilyn Abanyo. Ang gumanap namang Peter ay si Warly. Ang ating writer for today, Arlene Limshaco. And of course, our editor, Joko Loco. Nakasama nyo nga po, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Bukas ulit magkarinigan tayo sa Dear MOR.